Hello! Maganda ang hapon po sa inyo lahat. I'm back! Okay, kukontinue natin yung discussion, guys. Kaya nga sinasabi ko sa inyo babalik ako di ba? Iyan, thank you po sa paglalike ng like, pagtatap ng like ko. Okay, huwag ka mag-alala. Integrate up. Apa, ang discuss ko na yan Integrate up. 1 over x dx. Didiscuss natin mamaya. Rational, ano po yan? Rational function for the integration, okay? Car, hello po. Hello po, Car. IMT. Hello po. So, na-discuss ko na po yan kanina yung integral of algebraic function. Hindi lang yun. Use substitution, general power rule of integration, the shortcut method. Okay? Sige, kailangan natin mahintay natin ang 100 viewers. Okay? Paalala ko lang sa inyo, kung nagagaspangan kayo, magmumura kayo, pwede ka na kayo malis. Okay? Hindi ka na namin pipilitin. Lang yan. Wala yan. Tapos apritada. Ano, nakapag-merienda na? Nakapagkain na? Dalawa natin i-discuss. So, dalawang discussion ang na natin. Baka kasi sa trigo identity sa susunod na ng Dina. Pero basic lang muna, guys. Okay? Tingnan natin. Start na ba tayo? Tignan natin yung viewers. 76 viewers. Start. Hindi po ako mag-teacher, accountancy student po ako hanggang second year. Mixed beats, okay? So request mo, mamaya na lang Okay. Start na ba tayo, guys? 80 the viewers, so 85 viewers, matumatas na. Kanina kasi kinakabahan ako. May nanonood kasi yung mga teacher, yung mga engineering graduate, ganun. Start na daw, sabi ni Ian. Start na ba? Nintay ko na nga si Elsa ganun. Start na tayo. Okay na? Okay na ba? Wait lang. Okay, start na daw. Sige, start na daw. 106 viewers. Okay, burahin ko naman na to. So, patungo muna tayo sa rational or logarithmic function for the integration. Thank you po sa pag-send ng badge po kay 330. Di ko na pa isasabihan. So, thank you po sa pag-send ng 2 gifted batches galing kay 0330. Sorry, hindi ko na isasabihin Start na tayo. So, burahin ko muna to Lapit sa camera. 101 viewers. Thank you. Salamat po Yung pagkakamali ko, medyo kinakabahan ako lang. What is the square root? Ano yan? What is the square root of 20? Hindi po siya perfect square na 20, pero pwede nyo i-factor out yan gamit ng simplifying radical expression. Ang maging sagot niya ng square root of 20, square root of 4 times 5, may labas yung 4, kasi perfect square siya. Ang maging sagot will be 2 square root of 5. Pag sinali mo sa decimal number, pwede nyo i-type sa calculator, okay? Okay, first SO. Thank you. Modulus Shop, thank you po sa pag-send ng badge po. Bani, hello po. Start na tayo. Burahin ko muna to Aralan na naman natin yan. Ito represent ni ni Ayan. Rational or logarithmic function for the integration ng PDCs natin. So, hintay ko na nga si Elsa Nawala pa rin. Hindi po ako engineer, J. Andre, accountancy student po ako hanggang second year lang. Bakit ako nag-aaral ng integration? Kasi may nagpa-request sa akin ng isang engineering student na aralin ko daw o ituro ko daw ang integration kahit na hindi ko na siya inaaral nung nag-college. Request lang naman nang nagko-comment sa akin. So, napilitan lang. J. Andre. Thank you. Pero love ko, Ama. Okay, paalala ko lang. Yes po, meron po ako YouTube channel, Miriam Flores. Kapangalan din po ng TikTok account ko, Miriam Flores. Punta kayo doon, Miriam Flores sa YouTube account. At syempre, huwag niyo kakalimutan ng mag-subscribe sa YouTube channel ko. But can you mean?
Integration po per logarithm ng exponential. Meron na po ako. Excited ka masyado, Astro. Hindi naman po slide lang po ako, J. Andre. Pero thank you po sa advice. XJX, hindi po ako BS Math. Accountancy student po ako. Hanggang second year lang. Nag-stop ako ng 2019. Pero ang love ko ang math. Wala pa akong DE. Papahirapan pa ako. Okay lang po ba i-upload nyo tong lesson nyo? Sobrang head. Huwag ka mag-alala kasi da-download ko po yung mamaya doon sa YouTube. Alam mo ba yung nag-live streaming ako kanina, Aurasius, yung kanina? So, nandun na po yung sa YouTube channel ko. May kaka-upload ko lang, nandun na po lahat yung mga lesson. Live streaming po yan. Thank you po. Nag-download na ako kanina. May dahilan. Yung nagkasagsaga ng pandemya na wala ng trabaho na kapatid ko, ayan, nag-stop na po ako. Hindi naman po, slide lang naman, pero nahihiya ako. Pero thank you po. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa YouTube channel, Bakinyamin. Kaya manood ka na lang sa YouTube channel ko para hindi ka makalimutan. Kasi, naka-download na po yan, Aurasius. Kaya lang po magagamit ang Ellen. Manalaman natin yan, J. Andre B. Wait lang po. So, wait lang The integration, bakit ba kailan gagamitin yung Ellen? Malalaman natin yan, J. Andre B. Start na ba tayo? Start na. Sige po, sige. Abangan na lang po. Start na. Alam ko, abangan sa labas hindi ako makikipag-away. Okay, thank you po sa pag-send ng badge po kay Bea sa Lopez Shop. Salamat. Start na tayo. 104 viewers, makinig po kayo sa mga baguhan dyan. Pwede kayong makinig. Pag sa mga alam nyo, maraming salamat. Pwede na kayo manood. Okay? Magre-recitation tayo mamaya. Bakinyamin. Paalala ko lang sa'yo, hindi naman porket math teacher kami, is perfect kami, magaling kami. So, may to the point, may nakakalimutan kami. Kaya may notes po kami kasi ayaw kami magkakamali. Ang tagal daw. Kasi start na tayo, nagagat na si Maharlika. O, di ko galing na sa YouTube lang Rational or logarithmic function. Kasi nga, parang siya naka-fraction. Example yan. Yan ni-request ni Elia. Okay? Tagal daw. Asan na ba yun? Rational. Saan yung rational? Hanapin natin. Parang nang wala. Sample natin. Magpakita ka. May nababawas na ata 51 Atat na siguro. Okay, sige. Okay lang naman. Hindi naman ako magtatagal Okay, dito naman na tayo sa integral of rational. For example, what if kapag ganyan, for example lang naman, so, integral of 3 dx over 5x plus 1. Ito na po yan. Paano? Lapit sa camera, Marian. Mamaya natin i-request yan. Request niya. Paano? Maharlika, makinig ka. Kung may experience ka sa integral, maraming salamat. Pag hindi, may glue stick ka? Okay, nanay. Hindi yung glue talaga. Hindi yung glue stick na pang-glugan. Wala akong glue stick. Glue. Glue. Sige, sabi ni Hannes, nilabas ng constant. Galing. Tayo may glue ka. Hindi daw glue stick. Okay, paano? May ilabas natin ang constant. Tama po kayo. Problema natin, yung part hindi mo na ilalabas. Labas ang constant, tapos integrate, magiging dx na lang, over 5x plus 1 na lang. Ano sunod? Haynes, ang ngiti talaga ni Haynes.
Advance na advance yata ah. Pagkatapos na, ano sunod? Mag-let you na tayo. Yun, let you daw. Joke ba yung nag-let? Totoo naman sinasabi mo na tama-tama ka. Let you magle-let you tayo ng denominator, sabi ni Mona. So, let you, ano ba yun natin? Yung substitution tayo. So, 5x plus 1. What is derivative for du natin? Yung 5x plus 1. Derivatives ng 5x plus 1, so will be 5 na lang. Then, i-plug in natin yung dx. Ang problema nga natin, maalis natin yung 5 natin, kailangan numerical coefficient ng dx natin, which is 1, divide boses by 5. Then, cancel out yung 5, magiging du over 5 is equal to dx. Gets nyo? Lapit sa camera. Tignan natin si Bri. 3 over 5 ln to 5x plus 1. May kulang ka. Plus c. Tama yung ginawa mo, pero may plus c ka. Pero tama lang. Pero kung kakalimutan may final answer with the plus c, Bri. Okay. Paano nakuha yan? Teka lang, so katawa. Ang ganda na yung username mo ah. Paano? May ilabas yung 3, tapos copy yung ds over 5x plus 1 kasi ang tawag dyan, constant multiple of integration kasi kailangan mawala natin yung numerical coefficient natin, ilalabas natin. Okay? Teka, pagkatapos nun, mag-let you tayo ng denominator which is the 5x plus 1. Gets niya? Mag-let you tayo. Then, kukunin natin yung derivative for du natin which is the 5x plus 1. What is derivative for the 5x plus 1? Yung value ng u natin, so will be 5 na lang. Tapos naglagay ako ng dx dito, plug in dito. Kapag nawawalang 5, divide versus by 5, then ang matitira will be du over 5 is equal to dx. Gets nyo? So, katawa? May kasunod pa yan. Anong sunod, guys? So, i-plug in natin. Use substitution tayo. So, copy na lang yung 3, then integrate of du. Isagot natin. Du over 5 is all over u. Anong u natin? Ang u natin is u. Teka, may formula na nakakalimutan. May formula. Substitution po hence. Talaga, paalala ko yung mga logarithmic function. Kailangan yung formula nyo will be the integration of du over u is equal to, may nagtanong, ln. Pag sinabi ln kasi natural logarithm yan. Times the absolute value of u, small letter u, plus c. Okay? Gets niya? Tapos doon, problema, yung parang mawala ang denominator natin, mailabas natin yung 5. Gawin natin denominator, labas natin. So, magigasagatan will be the 3 over 5 integrate of du over u. Balik ka dito. Tapos, anong gagawin? Syempre, di ba makakita mo yung formula? Hindi po, ako sa Kotawa, hindi ako civil engineering. Account sa student po ako, pero love ko ang math. Hindi po talaga. Nailalabas ang 1 over 5 para matira is du na lang sa akin. Tama po kayo, Haynes. Tama po kayo. So, pagkatapos nun, pag sinabing du, nakikita mo na, ito yung formula. Sumunod po kayo sa formula. Lapit sa camera, Marian, para makita. Ano yun? Ito yung formula. Mamamemorize yan. Ano yun? So, ang final answer will be D. Para mawala integration, mag-use substitution tayo. 3 over 5 is ln absolute value ng mag-use substitution tayo. Ano substitute ng u natin? Ito u natin, di ba? Which is the 5x plus 1 at huwag kakalimutan ng plus 2. Yun lang, very easy. Yeah, kasi pag nagkakaroon ng natural logarithm kapag natapos na natin pag-compute natin. Kaya may natural logarithm kasi may nagtutukoy natin yung logarithm tsaka rational. Okay, yan kasi yung niya concept niya. Tama ba ako guys? Tama? Ano, nagets nyo? Pag namali, ulitin natin. Mag-sis, thank you po sa pagsan ng badge.
Tama si Hits. Ang galing! Mortasin yan kapag walang lasi. O, tama po kayo. Malangin nakakalimutan. Ha? 1.5C? Ano daw? Ano na naman? Naghuhula-hula na yata sagot ah. Sana all mo sa integration. Basta, Vince, bahalaga. Practice po kailangan. Ako nga, hirap na hirap din ako doon sa integration. Pero, pag practice po talaga, magigits mo. Parang masarap sa pakiran na, ay, sarap to panoorin pag nagko-compute ako. Para ako mamo. Pangkita man yung salitang mamo. Sir, thank you po sa pag-send ng badges po at si Re. Thank you rin sa pag-send ng badges. Isa pa daw, isa pa. Sige, mag-recitation tayo. Kailan mo kay Russell ah? Binigay ko kay Russell. Glue? Oo. O baka yun. Wala saan? Baka hindi yata binalik. Okay na nga, dahil mo natin. Ay, di ko alam. Tanong mo kay ano? Tanong mo kay... Kaya Mimi. Isa pa daw? Sige, isa pa. Mag-recitation tayo. Pero... Ay, di ko po alam sa katawan. Nakakumpisa ko lang. Malalaman natin sa next day. Kung nagmamadali ka, pumunta ko to kay Engineer Math. Nagtuturo din ng mga higher math. Sa pa Daniel yan. Ako nakalimutan ko na yan lahat ng pag-romal, pero pag-calculate niya, idol ko sa board exam. Yan lang calculate. Pero wala naman masapag pag-calculate. Hello, Shop. Thank ko sa pag-follow ng live creator ko. Vince, thank you po sa pag-send ng video batches. At thank you po sa January sa pag-send ng, ng live ko. Sa pa daw. What if kapag ganyan? Etong sample, pina-request ni Elon. So, integrate of 1/x with respect to dx. Paano? Doon ako nabuwang. Wala akong kaalam-alam. Paano? Paano na? Takot ako dito. So, paano? Labas natin yung 1. So, problema natin, dx. Ano ba sagot dito? Mali. ln x plus c. Ang galing. Wala. Labas natin yung x. Kunwari, imagine mo na lang. Labas natin yung x. Imagine mo na. Ginagaya ko lang to para sigurado tayo. Tapos ang dx natin, i-plugin natin dx over x. Tama ba ako? Then, kunin natin yung substitution natin yung x. Try ko lang. Makasakali lang. Ang x natin, derivatives ng x natin, 1 na lang. Tapos dx. Understood niyo yung dx, gets na yon. So, du is equal to dx. So, plug din natin yung 1 is integrate of du, yun lang. Over u. Ano yung over u natin? Base lang po sa formula. Yung formula natin will be d1 ln is the absolute value of x plus c. Or tatanggalin natin yung 1, di ba? Teka, tignan na natin yung sagot. O ln na lang, understood niyo yung ln, or ln is absolute value of x plus c. Ang galing ko mag-integrate. Ganun pala kasimple. Tama ba ako? Hindi na kailangan absolute value? Tatanggalin. Bakit kaya ganun? Hindi po ako engineer. Ate, bakit ganun? Bakit dito hindi na tinatanggal yung absolute? Absolute value of x is x na lang. Understood na to. Nagtatanong ko lang. Lagi na absolute. Bakit tinatanggal? Kasi, sige, tatanggalin natin yung x. Sabi daw eh. Nalilito kasi ako. Ay, ayaw ko sagutin to. ln of x plus c. Tanong ko na, bakit tinatanggal ang absolute value symbol ng x? Tanong ko lang. Doon ako nagugulat. Uno, thank you po sa pag-send ng batch po. ln of x plus c. Uno, sige, explain mo nga. Tanong ko lang, magtatanong din ako. Gusto ko na malaman. Positive na. Ba't ganun? Ba't dito? Kala ko ba tanggalin ang absolute value? Hindi na. Parang,
Walang negative na absolute kasi. Okay. Ano ba yun? Mm-mm. Nandyan na, pero pag tinanggal, kasi pag sabi nga naman, absolute value, tatanggal yung absolute value symbol, yung x na lang. Eh, bakit dito hindi tinatanggal? Ewan ko. Lagay na lang daw. Lagay na lang daw. Sure po kayo? Trust issue, ah. Anid lang lagi. Ah, paras lang naman. Paras lang to, no? Kaya mo na. Whatever na lang. Parehas lang daw. Pag parehas, tignan lang natin. Parehas lang daw eh. O sa bagay naman, may nakikita mo sa mga Google, di ba? Tama ba ako? Ah, depende sa prop. Yung nga, tama naman, Haze. Depende sa prop. Sige, double check nyo. Kung mali, tatanggalin natin to. Sige, next sample tayo. Lang pala nalaman. Yung pala yun. Ah, sige, mag-isip tayo. Ah, same lang sila. Sige, okay. Palapakan natin for me. Pag sinabi Ln natural logarithm, malalaman natin niya pag nag-plug in po tayo ng mga answer natin pagkatapos tayo mag-compute, di ba? Pwede tayo mag-substitution, gano'n, is plug in lang, yun lang. Same lang daw. Sige, another example. Pahirapan ba ako di? Yun lang pala. Gagayahin lang pala yan. Doon ako nagbuwang nung nag-isang araw ko. Hindi ko alam. Yeah, nagbuwang din ako. O, game na. Another example lang isa pa daw. Paano pag-eat kapag ganito? So, integrate of rational yan. Pag sinabi rational, the exact of the A over B ay hindi po siya mag-decimal point. BS Accountancy po, Probegala, thank you po sa pag-send ng batch po. Thank you. What if pag ganyan is 2x, is the integrate of 2x plus 5 over x squared plus 5x minus 2 with respect to dx. Yan ang pinakamahirap dito kasi naka-quadratic yan. Urong ka muna, Mary Ann. Ano saga? Sino nakakalam dyan? Mamalag kasi ng integration ko eh. Ganito. Ah, ang ganda. Sana all. So, mas madadami pa viewers, mapatuloy mo lang yan. Salamat po, sana lang po, Bobleng Galap. Depende po sa plano ng Panginoon. Sigad lang po nakakalam. Hindi ko naman pinangarap na maging mayabang ako, mangarap na maging famous. Ang mahalaga, may nanonood, sana may natutunan. Pobre. Nakatipende kay God. Ano sagot, guys? Alam niya? Nabuwang ako doon sa integration of 1 over x dx pala. Ang dali lang pala yun. Ako pa nagpakahirap. Okay, anong sagot guys? Pakisagot lang. 16 na views na pabuwas. Let you daw, sabi ni Yuri. Let you daw. Wala na ba? Wala ba magre-recitation? Pakikitype na lang. Pwede na mag-recitation. Pag ayaw na, ako na lang po. Rational or logarithmic function, ito po yung formula ha. Integrate of du over u is equal to natural logarithm of ln times the absolute value of u plus c. Okay? Let you down. Thank you pa sa pag-send ng batch po kay Kay. Wala na ba? Wala si Elsa eh, nakakainis, baka natulog na. Baka in-stress na yata sa board exam. Kaya muna na si Elsa. Wala eh. Wala sa cellphone. Si Sir Saisi, nag-live siya kanina. Let you daw, let you. Wala na ba? Sige, let you na nga tayo. Nagagalit niya. So, pag nakakita ko ng ganyan, rational yan. Ang gagawin natin dyan, mag-let you tayo. Wala. Hindi naman pwede ilabas yung yung constant kasi nakadikit siya. Hindi rin pwede doon. Bawal yun. So, let you natin yung yung quadratic term natin. Ito, let you natin. So, let u is equal to x squared plus 5x minus 2. What is derivative for du natin? Which is the x squared plus 5x minus 2. Ano derivative nito? Power rule po to. So, 2x, so 2 minus 1 with 1, hindi nisusulat. Tapos, last derivative ng 5x, 5 na lang. Then, derivatives na negative 2, wala na po, hindi nisusulat. Then, dagdagan ng dx. Teka, wait lang.
Obserbahan natin. Para magkakapares tayo Parang pares to. So, problema nga natin. Para magkakapares to. Wala tayong problema. Ganito yan. Wait lang. Obserbahan natin mabuti. Bakit gano'n? So, integration of du over u is equal to ln times the absolute value of u plus c. Ano ln natin? So, ln of u natin, bakit? So, x squared plus 5x minus 2. Huwag kakalimutan ng plus c. Explain. Bakit? Ganito yan. Di ba isipin niyo para magpapare sila? E di yung 2x natin, di ba? Plus 5. Isipin niyo parang 2x plus 5. Obserban mabuti. Cancel out yan, di ba? Para sila ng 2x plus 5 over 2x plus 5. Hindi 1 na yun. So, understood na po yung 1 niya. So, ginawa ko, mag-formula na lang ako. So, integrate of du over u. Tapos yung formula, then plug in na lang yung u natin. Yun lang. Tapos na. Yun lang yun. Keep up the good work. Thank you po, Keru. May mga video ka ba ng inderivatives and integral? Meron po. So, yung derivatives, meron na po sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Punta kayo doon na, Miriam Flores. Kung ano yung nakapangalan sa TikTok account ko, yun na rin sa YouTube channel ko. At wag kakalimutan mag-subscribe. Ka naman. Good timing, may quiz kami bukas sa Center. So, manood po kayo, Bini. Mas maganda yan. So, pumunta kayo sa YouTube channel ko, Bini. Thank you po sa pag-follow ng live creator ko. Ellen yan. Ellen po. Ellen. Ellen po to. Naka-Ellen. Natural logarithm. 2x plus 5. Tama po kayo. 2x plus 5. 2x plus 5. Kill. 1 half du. Du natin is over 2. Du is over u. Divide 2 mas para mawala yung 2. Opo. Isa pa po, Bernie. Isa pa po. Bernie, thank you po sa pag-send ng batch. Isa pa po yung trigo naman. Wala pa ako trigo, di pa ako tapos. Hanggang ano lang po ako. Exponential. Wala pa, sa next day na lang po. Hirap. Mas mahirap ang trigo, hindi ko kaya sagutan. Yung medyo complicated naman po. Sige, Benny, wait lang. Ikaw magsasolve ah. Ano po yung dapat IU? Ano yung IU? Huh? What IU? O, sige po. Ano pa yung IU? Pag U po kasi, yung substitution yon. Pag yung substitution, parang ka nagsasubstitute kung ano yung nagderivatives ka. Ano pa yung I? Ang U natin, ito yung U natin, which is the x squared plus 5x minus 2. Then, hahanapin na natin derivative ng U natin. Ang derivative ng U natin, which is the 2x plus 5. Pag pinagyan natin doon sa denominator, isipin nyo, cancel out yan. So, maging 1 na siya. So, parang shortcut lang naman. Kung ayaw maniwala, pag sa mga trust issue, ay, di pa ako kumukuha ng statistics and probability sa nung nag-college ako. Meron kami niya sa accountancy program namin, sa subject namin. Pero probability, parang alam ko to. Pero basic nga lang. Statistics nung nag-high school ako, basic lang pa rin. Hindi pa ako nagtitik ng statistics probability. Hindi pa. Yes po, ninaroy ko na po yung mathematics na modern word, Ian David. Sa susunod na lang sa linggo, ko ng truth table. Isipin mo na lang kung saan sasakto. Tama, Yuri. Kaya nga, why yung why you. Alam niyo po yung tautology, alam ko na po yan. Truth table po yan. Ian, thank you po sa pag-send ng batch po kay Ian David. Pakubas lahat ay kapag trust issue, ayaw maniwala. Teka lang ha. Pag trust issue ka, nagkakaroon ka ng trust issue dito. Ayaw maniwala. Teka lang ha. Ano natin yung natin? Trust issue, nagkakaroon tayo ng trust issue. Problema natin, hindi natin may divide buses ng 2x. Yan ang malaking problema natin. Yan, malaking problema. Try na natin. Balik tayo doon sa DU.
du natin is equal to 2x plus 5. Alam ko, sa numerical coefficient, kinakancel. Try natin cancel out yung 2x plus 5. Tapos, 2x plus 5. Wala, mahirap na to. Hindi kaya eh. Ay, hindi kaya. Hindi kakayanin to. Ayaw. Kailangan may ilalabas yung constant lang. Wala tayong magagawa doon. Hindi po kami nagdi-discuss yan. Okay. Okay. Anong course niyo iyan, David? Game na tayo. Kaya mo na yan. So, next problem tayo. Mas mahirap lang daw. Sige. Wala na akong maisip eh. Mas mahirap daw. Mas mahirap ba ka mo? Wala akong maisip. Ito ang mas mahirap dyan. Patay tayo dyan. So, integrate of 3x minus 2 over 3x squared minus 5x plus 2 with respect to dx. Sagot. Sino makakalam dyan? Sagot. May complicated po kasi eh. Hello po, kapatid Ian. Hello po, ABM po. May bala ka po bang mag-pursue ng accountancy program, Iya? Tanong ko lang. Pero pag-isipan mo mabuti, Iya, kasi mahirap po ang accountancy. Akala nila madali. Scam pala. Pero kaya mo yan, kung hindi ka naman kinokontra, Iya. Kung gusto mo na-accountancy, go. Pero pag-isipan mo mabuti. Kaya huwag niyo ako gagayahin kasi mahirap talaga ang accountancy. Hanggang second year lang ako kasi hirap na hirap pa ako sa law subject. Iya. Pero, more on logic po kasi ang accounting. Pero may math lang naman, mga basic math lang po. Gen math ko pala, Ian, baby. Let you ulit, sabi ni Yuri. Wala namang mag-recitation. Wala. Sige na. Let you can be used palagi kapag ang unit sa naman ay mas mataas isa kaysa sa demerito. Tama po kayo, sir. Tama po kayo, construction worker. Walang pangalan eh. Ice Coffee, thank you po sa pag-follow ng like creator ko. Tignan natin yung viewers natin. Uy, thank you, 1.4K. Salamat. Salamat po. Sige, guys. Tignan natin. Let you. Wala tayong recitation nito eh. Iyo natin, syempre. Hindi naman pwede ilabas yung odds kasi naka-negative siya. So, let you natin yung nasa denominator. So, let you, which is the 3x squared minus 5x plus 2. What is derivative for the u natin, which is the 3x squared minus 5x plus 2? Derivatives ng ganito, so 3x squared, 6x minus 1. Andas doon na po yung exponent, which is 1. Minus, derivative ng 5 is 5 na lang. Derivative ng negative 5x will be 5 na lang. Derivative ng positive 2 will be 0, hindi po sisulat. At huwag kakalimutan ng dx. Nako, laka ng problema natin. Paano to? Try na natin i-factor out to. Anong sunod? Tama po kay Bini. Tignan natin. 3x squared over 6x minus 5. Get the value of dx. Get the value of dx. Medyo problema natin. Ang laki-laki ng problema natin. So, volunteer. Pinakamahirap na case yan. Bini ka magsusolve. Wala. Paano natin magka-cancel to? Mahirap na to. Ay, very hard. Yan. Wala na ba? Get the dx lang daw. N daw, n factor po. Ay, factor, sabi ni Engineer AMPM. Hello po, sir. Divide by 2 daw. Divide by 2. Divide by 2 daw. Factor po. Factor po, alin ng ano? Ang yun natin?
So, kailangan ko ng volunteer. Divide by 2. Nalan. Divide by 2, pero divide by 2. Di ba? Tama ba? Di ba yung magkaka-divide by 2 kasi may 5. Hindi pa siya divisible by 5. Ano? Okay, so, alamin muna natin. Ang sabi na nasa YouTube, ang du natin, which is the 6x minus 5, ay hindi po siya i-equal doon sa numerator. Bakit? Hindi po siya, yung dinerivative natin ng u natin, ay hindi po siya i-equal sa numerator natin. Kasi, magkaiba tayo eh. Partial fraction, sige, wait, try natin. Factor pa lang din. Sige, factor out muna. Mali. Very wrong. Mali po yan. So, ganito. So, very wrong po yan. Muna siya sisi. So, balik muna tayo. Pag ganyan, medyo magulo. So, bago mo na yung observe ang mabuti. So, factor out ng 3x squared minus 5x plus 2. Ano pa factor out yan? So, pag alam natin ang factor out, so use din the AC method, bahala kayo sa buhay, o malaking x, depende sa tinuturo nyo. So, I use yung malaking cross, parang pa x. Ano yun? Medyo tamad lang ako. So, 3 times 2, so which is the 6. Okay, wait lang. So, 3 times 2. Talaga tumama yung natin, yung negative 5 natin. Is equal to 6. Isip mo na para matama yung 5 natin. Factor out ng 6 times 1 tsaka 3 times 2. I think siguro mga 6 times 1. Kaso, naka-negative. So, negative to, negative to, negative to, negative to. Okay? So, I think negative 3 times 2, 6, pero tumama to. So, magiging magiging negative 3, tsaka negative 2. Kung babalikan niyo yung factor by grouping, meron ako sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Noong grade 8 pa yan. Partial. Ang gagawin natin, syempre, idudukso natin yan. So, idudukso natin yan, let's say mga 3x. Idudukso natin. So, 3x squared, 3x squared plus, parang nakalimutan ko na, manilimutin ako sa negative 3x minus 2x plus 2. Okay, wait lang. Factor out natin. So, greatest mga common factor natin, which is the 1. Tapos, x na lang. So, x, then x, tapos 3x, 1. Tapos negative 2, ayan, parang tumama. So, ang sagot niya will be the 3x minus 2, tsaka x minus 1. Double check natin. Nakakaloka yung factoring. So, ibabalik natin yan. So, dito muna tayo. So, maging factor will be dito tayo i-flag. So, magiging integral of 3x minus 2 over factor up ng yung denominator, so which is the 3x minus 2 of n times the quantity of x minus 1. Factor up ng yung denominator natin. Gamit ang factoring by grouping kapag ang a is greater than to 1. Okay? Medyo mahirap yung challenging yun. Pag nagmamadali, mag-quadratic formula lang kayo kasi substitute lang naman eh. Pwede sana, easy method. Yan, di ba? So, pagkatapos nun, cancel out to kasi para silang 3x minus 2. Okay? So, numerator at denominator. Problema, nalagyan natin ng u natin. Ang u natin, which is the x minus 1. Let u natin, which is the x minus 1, derivatives ng x minus 1 will be 1 na lang. Kaya lang dx lang. Understood na po yung dx. So, i-plug in natin yung dx natin. So, dx over x minus 1.
Lagyan na natin ng du natin. Du over u. Okay? So, absolute value of ln, ano ba u natin? Ito panibagong u natin kasi nag-let u tayo. Hindi ito kasi mali yun. So, let u natin which is the x minus 1. Huwag kakalimutan ng plus c. Ito na po yung final answer. Basahin natin yan sa comments. Decide both sides for 6x minus 5. Okay. O, tama daw, tama. Divide. Naku, ano pa talaga? Thank you pa sa pag-send ng badge po kay Pao o high school na. High school. 3x minus 2, tama po kayo. 3x minus 2 kay Barona. X minus 1. Nirap na ako mag-factor niya. Malilimutin na ako. Kaya nagkakalimutan. Kaya uminom kasi ako. Ano ba yung gamot niyo sa mga makakalimutin? Kasi ang gamot kasi nakakasira na sa katawan at utak natin eh. Ano yan eh? Parang chemicals ata to eh. 2 numbers multiply equals to 6 and the sum of the negative 5. Tama po kayo po. Nagawa ko na po yan. Huhulang mabas tong kahapon finals namin sa kalhu. Ayan, eto na nga po. Yan na po yung lumabas ninyo. Parang na-late ka na ata, Cartas. Bakit na yun lang lumabas yan, ate? Ewan ko, di ko alam. Natapanood ko na sa YouTube. Kaya sabi ko sa hindi naman porket diniscuss ko na po yung sa teacher niyo. Ay, iyan po, i-exam sa teacher nyo. Kailangan aralin natin yung mabuti yung concept at principle yan. Hindi naman porket pag tinuro na sa proof niya, is papasa ka na. Hindi, nagkakamali. Isang malakas scam to. Aral naman mabuti, Carcas, ha? X minus 2. Tama po, tama. Cancel at integrate mo na mali. Tama po kayo, engineer AMPM. Tama po, sir. ln x minus 1. Tama po. Nakalimutan ko na mag-factory. Nakalimutan ko na malilimutin kasi ako. Ang dami ko inisip. Memo plus, parang ininom ko nung nag-college ako. Nagawa ko na po yan, AMPM. Trust method lang pag A is greater than 1. O, tama po kayo. AC method yan. Pag nagmamadali ka, mag-quadratic formula ka na lang kasi substitute lang naman, Barona. Kasi pag factoring by grouping kasi trinomial kasi ang given. Pag nagmamadali, sobrang nagmamadali, atat ka, mag-quadratic formula ka na, substitute lang naman. Thank you pa sa pagpala ng live, si Kimi at si JC. Diyan basan, thank you pa pagpangaw. Glutopos effect. Yes po ate, quiz bukas sa DE. Ay, di ko po alam ng DE, di ako nagtutunan ng DE. Kay Elsa magpaturo kayo. Or kay Ginema. DE sobrang hirap, ang haba pa talaga. Ganun po ba? Baka nakatipende sa teacher nyo. May shortcut naman ng DE may shortcut. Bakit nakatipende sa professor niya? Oo nga, sana nga po, boynis, nakatipende sa Panginoon. Hindi naman po ako mahilig magpasikat, hindi naman ako mahilig mangyabang. Kung ano yung mahalaga, kung natutunan, doon ako masaya. Bicycle po. Bicycle ko, sinto na po yun. Less. Wala ko last plus transpo, nakaka-stress ba yun? Yung shortcut method nyo dyan, L'Hopital rule. Okay. Tama po kayo, sir. Kahirap. Bawat shortcut sa amin minus points matic. Ha? Bakit? Baka nakatipende sa teacher nyo. Wala tayong magagawa. Hindi naman pwede kontra yung teacher natin di ba? Kahirap ang DE. Sige. Thank you po, Jackie. Thank you. Salamat. So, next sample muna tayo, guys. Tignan natin yung oras. 44 minutes na. Yung mas mahirap daw. Ito pinakamahirap, guys. Integration of 2x squared minus 4x plus 3. Madalas to tinatanong sa engineering student, madalas ang linyahan ng kasabihan niya, paano nakuha yun? Paano nangyari yun? Ewan ko na lang.
Parang na-mental block ata. Kaya nga, ayoko talaga mag-engineering kasi maraming ginagawa, tsaka busy. Kaya nga ako nag-accountancy, kaya ganun. Hirap eh. Sige, sagot na. Pwede may nagbasa dito. Good evening, ano po? Understandable naman ang DE. Mataas lang ang nakakabakot. Pag wrong sa simplifying wrong na, yan, sold at, yun lang, DE. Ayun lang. So, panoorin nyo kay ano, may nagpo-post dyan pa-soldo kay Engineer IJ Maling. Doon sa YouTube channel niya. Marami nagpo-post yan about sa differential equation. Napapanood ko na po yun. Meron buwang na ako sa differential equation. Dumubilong ko doon. Ang nang huling pinapanood ko sa DE, yung arbitrary constant. Tama ba ako? Arbitrary constant ba yun? If I wrong, kamali ako. Pero ang galing niya talaga magpuro yun kasi gets na gets ko na pa yung ginagawa niya. Di ba? Ang laka ng gets ni, ni Engineer Isaiah James Maling. Maraming video. Try niyo, job all, okay? Long division method, sabi ni RJ. Pangit sa DE is pwede iba-iba ang n equation, lalo na sa pag-remove ng arbitrary constant. Ay, tama po kayo. Arbitrary constant yun, tama. Eh, sabi daw ni IJ, bawal naman po kasi kapag sa DE ka, hindi ka pwede mag-shortcut. Kung ano yung step ng solution mo, yun na po yung wala tayong magagawa. Nagtanong na ako kay Isaiah James Maling, napakahaba ng arbitrary constant. Manual computation lang naman. First topic sa DE, yung arbitrary constant. Matic wrong. Opo, pagod. Okay, nasagot. Synthetic division daw. Ayoko pa na long division, mababaliw ako doon, RJ. Mas maiging mag-synthetic ka naman. Long division daw, pero sa akin, pares lang naman, synthetic division, long division, pares lang naman yun. Pero mas nakaka-comfortable sa synthetic division. Nahilo ko, magbabagong-bago na sign, kaya ganun. Okay. Paano? Synthetic division daw. Etong matic na to. Hindi naman pwede ipupunin let yun natin kasi mali yan. So, synthetic division tayo. So, di ba, x minus 3, di ba, negative 3 magiging positive 3. Gamit ang synthetic division natin, so 3 na lang, tapos kukunin natin yung numerical coefficient natin ng numerator. So, numerical coefficient natin is 2, negative 4, tsaka positive 3. 2, negative 4, and positive 3. Ganyan. Then, synthetic, synthetic division tayo. So, bring down to 2 times 3, which is 6. Negative 4 plus 6 will be the 2. 2 times 3 will be 6. 3 plus 6 will be 9. Translate ito into polynomial expression. Di ba, ito remainder yan. Remainder. Tapos ito linear term, ito constant. Ito ang quadratic. So, 2x squared plus mali. Ito constant, ito linear term. So, 2x plus 2. Kaso, problema, may remainder ka. So, huwag kakalimutan na dapat yung remainder mo is numerator, tapos ito denominator yung divisor natin. Okay? So, plus 9 over x minus 3. Okay? Pagkatapos nun, i-plug in natin. So, integrate of 2x plus 2 plus 9 over x minus 3 with respect to dx. Diba? Pag nakakita nito, anti-derivatives na po yan. 2x plus 2, sabi ni RG Johnny, remainder over divisor. Tama po kayo. Caltech list, ano ba yung Caltech? Ay, di ako marunong mag-Caltech about sa integral. Paturo naman. Meron ako calculator, pero yung Caltech di ko rin alam. Tanong mo muna sa mga engineering student, Angelo Mark. Doon mo magagamit yung for equation 4 and lang pag mataas na powers na. Okay po, sir. Engineer AMPM. Equation 4. Okay, try na natin sinabi ni Engineer AMPM. Okay.
Asang problema nga lang? Constant multiple rule. Mailabas natin 2. 2 is the integrate of x dx. May di parang ididikit mo lang. Plus, problema, 2 is the integrate of dx. Plus, problema, 9 is the integrate of dx. Lagyan na natin dx. Numerator ng dx over x minus 3. Ano yun? So, yung x minus 3 natin, ano yung gagawin natin yung u natin? Diba? Ito u natin. So, u, dito tayo, parang hindi kayo malito. So, u natin is equal to x minus 3. Tapos, ang derivative ng du natin will be 1 na lang. Tapos, dx na. So, dx na. So, understood lang yung 1 natin. Hindi na kailangan divide process by 1. Understood na to. So, i-plug in natin. Kung nakakalito ka, pag nag-gets mo to, mga to, gamitin na natin yung general power group. Gets na gets yan. Mahalaga. So, yung 2 natin, pag inalis mo yung bulate, parang bulate, or integral symbol, mag-anti-derivatives po tayo. Paano? So, gunin na natin yung general power rule sa quantity of, di ba, isipin yung raised to power of 1 natin, plus 1 yan ha. Kung ano yung dinagdag, yun ang nasa denominator. So, x raised to power 1 plus 1 over, kung ano yung ginayo kanina, gagayain ko sa denominator, which is 1 plus 1. Then, pag nakita ng case na to, yun na po medyo problema. So, mag 2x ka na lang. Then, matik na to. Since nag-du na ako, ay di magiging integrate of du over u. Diba? Then, cancel off. Ba yan? Simplify ulit. So, 2. 1 plus 1, 2. Over pag ganun na yun, 2 pa rin. Tapos, distribute. Hindi 2x. Plus, integrate of 9. du over u. Cancel up. Laging dito. So, magiging kasulatan will be the x squared plus 2x plus 9. Gamitin na natin yung formula natin. So, ln times absolute value ng u natin. Ano u natin? Ito ba bago ng u natin? So, which is x, uro ng camera. So, which is x minus 3. At huwag kakalimutan ng plus u. Yun ang tama sagot dyan. Yan lang. Okay, kung may nagkamali, patanong naman. Hindi ko alam ang Caltech yan. Bago lang kasi ako, kaya gano'n nga. Kayo na nakakalam dyan. Caltech ba yan? Hindi ko alam Caltech nito, yung Centegal. Hindi ko rin papanoorin ko kay Jube Abat ba yun? Isa siya yung licensed in civil engineer. Magaling siya mag-discuss. Balik po na tayo sa comments. Thank you po sa pag-send ng batch ko. Marunong ka po ng modify YOLOS method, mean point method, pa-help po. Hindi po sa akin. Hindi po ako marunong sa mga YOLOS method. Mean point method. Mean point method. Ang alam ko sa mean point method, dun sa linear equation yun. Mean point formula, yung alam ko. Pero mean point method, hindi ko rin po alam. Pasensya na, maghanap ka na, mag-search ka na sa Google. Hi, ate. Hello, Ate Jelly. Ate Jelly. Ay, si Mariper pala yung pizza ko. Hi, Mariper. Hello, Crafty. Ito ba yung tamang sagot natin? Okay na ba? Wala na ba ibang example dyan? Tignan natin yung oras. 54 minutes. So, another example muna tayo. Parang nakakasawa ka na eh. Rap, hello po. Thank you po sa pag-like creator. Please don't follow me. Parang nagalit yata. Ang talino ko nung college ako pero naging tambay pa rin ako. Di magagamit sa inyong mapag pinag-aralan ko. Sayang po kayo. Ano ba trabaho niyo sana yon? Kung wala kayo pag-asa sa pag-apply ng trabaho, magnegosyo ka na lang. Kasi pag ninegosyo, kahit anong degree, kahit di nakapagtapos, may interesado ka magnenegosyo. Uso kasi yung mga online, di ba? Ako rin dati, online shopping din ako sa Shopee, sa Facebook. Online shopping, online selling lang.
Tapos nag-negosyo din ako ng peanut butter. Ang dami ko pinasok. Please don't follow me. System of the with 3 equation. Di ko po alam yung RJ Johnny. Lodi, stay hydrated habang nagtuturo ka. Health ang puhunan mo dyan. Opo, Danilo, kukunan ako ng tubig. May negosyo naman ako pero pinag-initan ng PIDEA. Bakit? Nangyari ay may hipit talaga. PIDEA? Bakit may PIDEA? Baka iba ang tinutukoy mo dyan. Hindi ko yan sasabihin kasi makukulong ka. BS accountancy lang po. Sige. Balikan na natin. So, panibagong example muna tayo guys. Burahin na natin to. Ay, Danilo. Nanonood ka, Danilo. Di ba magdo-donate ka ng petal pen kung ano gusto mo? Isan mo na lang sa Gcash. Baka niya, men. Pero salamat na lang, Danilo, may nakakabili na naman ako ng filter. Mura lang naman to, nasa 25 pesos lang. Logic is partial derivatives naman. Wala pa ako partial derivatives na Gia eh. Sagutin niyo to So, sagutin mo to. So, integrate of 2 over x with respect to dx. Ang dali naman yan. Sagot na. Ito na yung topics. Ito na po yung topics, Rafael. Una muna akong tubig. Babalik muna ako. Okay lang, uminom na ako ng maraming tubig. Stay hydrated na ako. Lalo na pag summer, hindi ako maglalit ng alauna kasi sobrang init na. 2 ln of x, ang galing naman. Ay, problema. Pag final answer na yan, huwag kakalimutan ng plastic. Diyan, huwag mong kakalimutan ng plastic kasi integral po tayo ha. Kasi pag nawala yung plastic, mali na naman sagot mo. 2 ln of x plus c. Galing. Sige, may citation tayo. Ikaw, Nandiya. Sino magre-recitation? Sige, uwi na po ako bukas. Bukas naman ulit. Sige, uwi ka na muna, Reyna. Baron. Nag-i-error pag may plus. Grabe ka naman. Ikaw, Steven? Bagong ka rito, Steven Danilo. Wait lang. Bagong pala sa Steven Nakaubad lang daw. Ay, nako, Steven. Tignan lang natin yung account mo. 64, Miss lang daw. Paalala ko lang, wala man mura dito. Ang hirap kayo mag-edit. Sigurado pa ka ba sa sagot mo? Ano ba sagot mo, Steven? Oy, naka-private account ka. Sayang ka. Try nga po. Try daw na, alin?
Ano try mo? O, di ka nga. Ibang problem. Wala, hindi ka makakapa-private account ka, Steven. Ayun ang pinakamahirap lang dito kasi nagpapanggap sila ng ganun. Wala na ba? Ayaw eh. Hindi kita makaguess. Naka-private ka po, Steven, oh. Ayaw eh. Oh, ayaw eh. Naka-private account ka, Steven. Ano meron? Ito, sasagutin nyo. Pag nagpapanggap ko kayo nagka-copy-paste, baka yun ang trip mo. Tigilan mo na yan. Wala na ba? Ito may nag-guess. Rafael. Ano, Rafael? Magsasagot ka, Rafael? Yes po. Kailangan public po yan. Rafael, magsasagot ka, Rafael? O, G daw. G. Tignan natin si Rafael. Bagong pala si... Ito pa yung problem. G daw, G. Sus me po. Yun eh. Nawala yung guess. Yung mas mahirap na naman po, Steven, hindi kita mag-guess. Wala eh. Wala, ayaw niya no. Tignan natin. Tignan natin si Rafael. Civil engineering daw. Sige, guess natin. Hello po? Ayun. Hello. Yes. Sige po. Ano po sagot dito? 2 ln x. Absolute of x yan, then plus c. Then plus C. Tama. Pwede mong ilagay yung constant na 2 sa before sa integral sign, then 1 over x. Yan, 2. 2. Sige, lagay mo 2 integral sign of Integral sign of 1 over x 1 over X dx. dx. Okay. Ayan. Tapos nun? Tapos yung ano mo, tapos 2, ibang tekniko kasi, sige 2 tapos sige. Then, 'di ba, may may numerator tayo ng 1. So pwede mong tawag nito. Since 1 over x is our derive natin yung 1 over x as yung ln x na yan. 2 absolute of x ln, sige ln x absolute of x yan plus c. Plus C. Galing. Hindi na pala. Akala ko magmumurakan. Kinakabahan ako. Thank you. Hindi, engineer tayo eh. Bawal yan. Kasi nagpapanggap yung mga ganun. Sige, salamat. Thank you. Sana makagraduate ka. Salamat. Sige, gadit na ako, bye. Sige, bye-bye. Ingat ka. Sige. Ay, ayaw mag-end. Okay na ba? Okay na. Ang galing talaga ni Rafael. Palapakan natin siya. Ako next boss. Oh, ikaw daw. Naku, 64 followers. dx over x na yan. dx. Ano ba to? Bakit yung sa'yo 2L na walang absolute of x? Tanong ko lang. Mali yata yung sagot ko. I'm Newmans. Tignan na natin yung natin. Uy! Wag na yung mga foreigner. Ay, ang tech na yan. 40. Nakakatakot yung tattoo mo.
Yes po, Jay. Integral calculus po to. Hindi ako paangat na naka-offsetting po. Yun lang po. Dek-dek. Opo. Pwede ako mag-send ng problem sila sasagot. Sige po, send daw kayo ng problem. Mukha nga aso si... Oy, apritada, oy, ano na? Kumusta yung ano mo? Andito na ako doon sa rational or logarithmic function. Alam mo naman, gets na gets mo na yan. Sila ay, trigo daw. Ay, hindi ko alam ang trigo, Ray. Wala akong alam sa trigo, baka susunod na. Last na to, ha? Wala nga bang given? Magkano na ako sa exponential? Sige, next problem tayo. Galing to kay Rafael. Yan ang, hindi ako basta-basta kasi nagpapanggap sila ng mga ganun. Sinablang ko lang eh. Wala na ba? Nasa board exam? Okay, may nagaan sa apritaan talaga. Ay, wala pa ako sa integration by parts. Wala naman, Ray. Next problem na daw. Next tuloy na. May naghihintay po si Rafael ng problem. Kayo na magsagot yung bahala kayo dyan, de Charis. Apritada, thank you po sa pag-send ng badges po. Hala ka, di ko alam yan. Hindi, tangent of x, hindi ko po alam yan. Pasensya na, di ko masot. Ay, kaya apritada ka magtanong. O di... Ano daw? Integrals. Na yan. Dito tayong question na sa integral sin of dx. Baka tangent. dx tangent negative 1. Hindi ko alam. Hindi ko yung masasagot yan, Rafael. Pasensya na. Wala pa ako doon sa trigo. Pasagot na lang kayong ginimat yan. Over ba? Yes, hindi ko yung masasagot yan eh. Hindi ko alam yan. Over. Nandito lang ako. Wala pa ako sa trigo. Aaralin natin sa trigo sa susunod. Wala, hindi ko masasagot to. Kayo na lang ba? Kasi na nasasagot, bahala kayo. Wala na. O sige, natapos na natin yung logarithmic at rational function. Susunod naman yung pinakamahirap, exponential. Nakaka-nosebleed po talaga yun. Yung exponential, di ba? Ha? Akit mo na yung tangent x. Akit ko daw? Akit ko daw? Ano mag-shift yan? Akit ko daw yung tangent. Tama ba? Tangent of x. If ever mag-practice ka na sa triangle, ayan, yung piatos po uno. Hindi ko niya makakalimutan. Ayan. Kaya sabi ko nga, hindi ako masyado expert pagdating sa math. Math lover ako, pero hindi naman ako expert. Ayoko magsinungaling sa inyo. If piatos talaga yun na nakalimutan. Sa susunod na yung triangle, tanongin niyo sa mga nag-aano dyan. Okay na. So, discussion is exponential. Apretada, manood ka. Pinakamahirap exponential kasi nakakalito siya. Di ko yung masasagot eh. Nova na lang ha. Ay, Nova na lang. Ay, di naman siya related sa Nova. Oh my God, Nova. Nakakami si Nova kasi healthy ka sa Nova kasi multi-grain snack kasi yan. Maraming grains niya ng Nova. Wait lang. Asa yung exponential? Ay, nawawala. Bikat na lang pala. Bikat? Ano may bigat? Ay, parang piatos din. Mas sikat na nga yung piatos kaysa sa bikat. Basta mahalaga kung ano yung sa'yo, pwede na bikat tsaka piatos, parehas na yun. Exponential. Pinakamahirap exponential kasi nakakalito. Ano ba problem niya sa exponential? Ayun. Okay, so ito yung pinaka-last discussion kasi sa isa pang bukas, trigo na tayo. Pero basic lang. Yeah, habang maaga pa mag-aralin yung mabuti yung piato style, yung hexagon, kaya ganun. Hexagon ba or bigat or basta whatever.
Hindi mo talaga yung may sort po kasi trick sub yan eh ha. Ayun, di po talaga kasi base na sa experience Rafaela, kakumpisa ko lang kasi natapos ko ni basic integration sa tatlong formulas, then yung rational, exponential, general power rule, yung substitution, tsaka yung algebraic. Na yun naman exponential na. Ito yung kasunod. Ito yung pinakamahirap. Integral of pinakamahirap to exponential. Nakakalito siya. Exponential function. Ano yun? Hindi ko gets. Sulat ko eh. Exponential function. Ano formula niya? So, tandaan yung formula natin is the integrate of a raised to the power of u du is equal to a raised to the power of u over ln of a plus c. Paalala lang, reminders lang, kapag ang a natin, note kapag ang a natin is greater than to 1. Kasi pag less than yan, undefined na po yan. May panabago dito, so which is the e raised to the power of u du is equal to e raised to the power of u plus c. Ito na ba yung tandaan niya? Okay? Pag-derive po ng ex, e raised to the power of x. Sige po, Rapay Agunto. Wait lang po. Rapay Aguno. Sige lang, support lang ka na kami. Next time, polar coordinates, patay tayo dyan. Hindi naman masyado mahirap kasi constant lang yan. Oh, sige po. Tignan lang na natin. Yun lang din. Paano? So, for example, pag nakakita ka ng problem, base lang po sa given ng math professor nyo. For example, integrate of 4 raised to the power of 6x with respect to dx. Akala nila ganun. Ay, ang hirap-hirap naman yan. Nasakit sa ulo. Akala mo lang, pero madali lang doon sa huli. Basta practice mag-solve. Okay? Lapit sa camera, Mary Ann. Paano? Ano ba ay natin? Basa lang pa sa formula. Ito yung ay natin, which is 4. Tapos ang u natin, ano bang u natin? 6x, di ba? Ito yung basa sa formula. Kailangan ikalat yung mata mo. Pag lasing kayo, hindi namin kasalanan yan. Tapos ang u natin, which is the 6x. What is derivative for the u natin? Du natin, what is derivative ng 6x will be the 6 na lang at dadagan ng dx. Pero ang problema, tatanggalin natin ng 6 natin. So, divide process by 6. And du over 6 is equal to dx. Anong sunod? So, integrate na naman. So, integrate by a. Use substitution po tayo. Ano ba a natin? Which is therefore, di ba? Kung ano kabalitan ng 4, a nang use substitution natin, which is the a. At pagkakalimutan ng raised to the power of n natin, so which is the n ba o u? Nalilito kasi ang pag-writing ng u tsaka a, magkaiba. U yan ha. So u natin, which is the u. Tsaka du. Over 6. Ilabas natin yung 6 natin, labas ka dyan. So, ang magiging sulatan will be the 1 over 6. Bakit 1 over 6? Etong 6 na to, gagawin natin yung denominator. Tapos yung numerator, understandable na, nagiging 1 na siya. Okay? So, integrate of au du. Okay, kung naalala mo yung formula. So, asa mo formula? Ito formula. Kapares lang yan. Ito, tatapat mo lang. Yan lang yun. Pwede na tayo mag-integrate. Aalisin natin yung balate or yung integrate sign. Ay, sorry. Wait lang, saglit lang. So, paano? 1 over 6 is the bracket of
A raised to the power of U over ln of A close bracket at huwag kakalimutan ng plus C. Diretso dito. Ano yun? Anong A natin? Bali ng A natin is 4. So, sulatan natin yung 1 over 6 is the bracket of ang A natin, which is the 4. Tapos, ang U natin, which is the 6x. Kasi ang 6x natin is the U, di ba? Over ln of anong A natin, which is the 4. At close bracket, at huwag kakalimutan ng plus C. Then, simplify. Simplify natin. So, 1 times 4 raised to the power of 6x will be D. Ganun pa rin. So, 4 raised to the power of 6x over... Wala tayong magagawa kasi pagdikit mo. Hindi naman pwede i-multiply 6 times 24 mali na kasi may natural logarithm tayo. So, ipagdikit mo lang. So, 6 ln of 4 plus C. Wala tayong magagawa. No choice po tayo. So, ito na yung tamang sagot. Tama po ba? Pag nagkamali, pwede mag-usap. Galing! Galing talaga ni Apritada, gits na. 6 ln of 4 pwede mag-logarithm property. Opo. Pama po kayo, Britsky. Yung 6 ln, 66 ln. Okay daw, Apritada. Isa pa? Yung maglet ng U. Sige po, maglet ng U. Ito na po yung apritada yung maglet ng U kasi hindi ko na nilagay. Sige na nga. Yung mga hindi makaintindi. Ito yung U natin, di ba? Para sa mga slow lang naman. Okay? Isa pa? Guys? Akala nila mas mahirap to. Madali lang. So, pag practice niya, just make sure na habang maaga pa mag-practice. May formula lang naman na kailangan natin masundan. Dalawang na formula. At take note, kapag ang A natin is greater than 1, pag less na ng 1 yan, nako, negative, bawal na bawal yan. Yung mga over square root, patay tayo dyan. Logarithm naman po, nag-discuss ko na po yan, scroll naman. Patay tayo dyan. Nag-discuss ko na po yung scroll. Logarithm ba? Sige, wait lang. Request ko sa'yo, wait lang. Nag-discuss ko na po yan. Sige, logarithm may square root. Sige, wait lang. Sige, pagdapagin natin pagkakataan ko si scroll lang. Thank you po sa pagsend ng scroll lang sa batch. Burahin ko na to. Nag-discuss ko na po yung logarithm tsaka rational. Wait lang. Ba yan? Ang hirap. With square root. Hanapin ko nga. Hanapin nga sa explanation. Hindi ko lang, may square root. Algebra na pinakahuli. Square root pang hinahanap. Parang wala yata square root nito eh. Wala. Pag square root pinahanap, hindi po siya logarithm yan. Ano na yan? Tawag na what you call this? Ano na po siya? General power mo na po yung pag square root. Try mo yung tong problem ko. Huwag na po yung try ko, hindi ko po alam yan. At huwag naman po yung may upper limit, di ko po maalam yan. Kaya, ang hangganan lang exponential, tsaka rational, general power, algebraic function, yun ang alam ko. Pero yung diniscuss yung mga try ko, wala pong alam dyan. Upper limit, di ko rin alam yan. Wala po, alam. Wala, di ko makita. Logarithmic? Wala akong maisip na logarithmic. Sige, try natin. Pagbigyan natin to. What if kapag pinakamahirap to? Guys, wait lang Nakalogarithm yan. So, integrate of x plus 3
Try mo sagutin yan. Logarithmic of integral of x plus 3 over x minus 1 with respect to dx. Kaya nyo? Yan ang pinakamahirap dito. Rational or logarithmic function of the integral. Integral of e. O sige, wait lang. Hala ka! Patay tayo dyan. Next question. The integral of e raised to the x plus e. Ang hirap naman yan. Teka. Partial fraction, wala pang partial fraction. X plus... Hirap naman na ito. Ito ba yung question? Takes yan, oh. Yan. Ito yan. Ang hirap naman yan. Sasagot ko pa yan. Panibagong challenge na naman to. Ang hirap eh. Ano ba yan? Ang hirap naman nito. Ay, kailangan ko ng experience. Kailangan ko ng PC7. Tama ba yan? Wala, di ko masasagot niya pa. Sige, tignan na natin yung mga kakapis kung magkakamukha nito. O, yan o, nasasagot dito. Alam niyo to? Balikan natin yan, ha? Hanapin natin yung ganitong example. Hirap yan, ha? Magkakamukha. Parang, titinan natin. Hirap niyan, ha? Papahirapan pa ako. Paano to? Hirap. Ano yan ang sagot dito? I don't know the answer. Itanong ko na lang kay Sisi. Pasensya na. Sagot dito. Exponential pa. Babalikan natin mamaya yan. Hirap niyan, ha? Okay, tuturuan kita. Anong pangalan nito? Si Scrollan. Okay, manonood ka, Scrollan. Paano? Balikan natin yung sample mo. Hindi ko po kaya yan. Hirap, ha? So, hindi natin may integrate kasi mas mahirap na to. Kasi, ano na to, nakasimplify na yun eh. So, use the degree of numerator is the greater than 2 or equal to degree for denominator. And simplify. So, gagamit tayo ng synthetic division. So, ito, dividend, ito divisor. So, synthetic division tayo. So, kaya lang, medyo tamad lang ako. Mag-synthetic division na lang ako. Pwede sana long division. So, will be 1, tsaka 3. Tapos, ang ano natin, tapos, di ba? Bindang 1. Wala tayong magagawa. So, ang sagot. So, will be the, ito yung remainder. Remainder natin. Teka lang. Ito, remainder constant. So, pag translate, magiging 1 plus 4 over x minus 1. So, pag translate, may integrate natin yan. So, integrate of quantity of 1 plus 4 over x minus 1, close parenthesis, with respect to dx. I-plugin natin to. So, distribute property to. So, integrate of 1 dx plus, problema, ito. So, integrate of 4 dx over x minus 1. Dito. Plugin dito. Pagkatapos nun, problema, kukunin natin yung dx natin at dx natin. Which is d. So, kukunin natin u natin, which ang u natin, ito u natin. So, u is equal to x minus 1, derivatives ng u natin, so will be d, 1 dx, understood yung dx. So, plugin natin. So, magiging, pag ganyan, pag nakita man dx, x na lang. So, x plus 4, the integral of du over u. Understood na yung du natin, di ba?
So, ano yun? So, pamitan na ng formula for the logarithm tsaka rational. So, x plus 4 is the ln of the absolute value of x minus 1 plus 3. Ito yung tamang sagot. Yan lang. Nagets mo ba, Scotland? Logarithmic yan, tsaka yung exponential, logarithm yan, or kaya rational, okay? Babalikan natin to, sasagutan natin. Ano bang hirap naman? Hindi ko kaya sagutan yan. Teka lang ha. Try mo tong problem. Partial fraction. Di pwede partial person. Ano da square ang deno? Try mo po yung problem ko. Dadaan ko na lang kay Sisi, wala na akong magagawa. Limits daw, sabi daw ni Chelsea. Limits daw. Ayaw mag-comment sa answer highs. Ayun lang. Alin po? Yung question? E raised to the ex plus 2 ang sagot. Sige, ikaw. Try mo ipaghiwalay ng lost exponent. Sige po. Ali ka rito, mag-recitation ka dito, Frank. Patulong. Ay, ayaw, naka-private ako. Ikaw, tracing, hindi ko alam. Hindi ko po alam yan. Paturo. Hirap nito, Ay, patay tayo, naka-private account. Paano natin sasagutan to? Magagabi na kasi, 6:32 na. 1 hour and 27 minutes. Let yung i-rest of paragraphs. Eto? Sige. Brain ko na to, Okay, dito muna tayo. So, may tayo ng espasyo. So, let you natin. Wala na akong petal ko. So, let you natin yung sinasabi ni let you natin yung yung e raised to the power of x. Ano yung derivative nito? Alam ko ng derivative ng ex, edi ex pa rin. Tama ba ako? Paano ta? Yes, pero pag hinawalay muna. Hiwalay ko daw. Teka, wait lang. Hiwalay ko muna. Susunga lang ako din sa hiwalay. Long exponent. Paano hiwalay? Hindi ako marunong. Ex plus hirap napakahirap lang itong discussion na to. Ito na ba yun? Hiwalay daw Pinaghiwalay ko na. Tama ba ako? A raised to x times okay, e raised to x times isa naman kung buhay ito. Ito na ba? Anong gagawin? Times po dapat, times po. Yan po. Ano sunod? Babaliw ako dito. Ano yung let you natin? Hirap Let you na alin? Raised to 2x. E raised to ito. Yan let you natin. So, let you natin ganito. Mapabaliw ako dito. So, let you natin is ex. Du natin is ex pa rin. Ito na po yan. Tama ba? Hirap naman na ito papagawa mo sa akin. Parang challenging. Parang china-challenge niyo ako Okay, dx, sige po. Dx. Anong gagawin? Mag-divide boses pa kaya ako?
Magagabi na. So, gabi na ako. Tapos, makakancel yung e to x. Eto. Eto na ba yun? Eto. Ay, tumawag. Wala. Ay, teka. Ayan, okay, sige. May tumawag na eh. Si ate. Okay, okay. Ano sunod? So, magiging du over ex is equal to dx. Ayan na, produce na. Opo, opo. Ano gagawin ko dyan? Hindi ko alam nito. Opo, ayan na. Ano kasunod nito? So, nababaliw ako dito. Sir Saisi, hello po, hi. Ang hirap ah. Kailangan, natitira po yung ES. Okay. Sandali lang. Meron akong copy nito eh. Hirap ah. Matitira po yung E raised to U. Huh? Ayan, mag-up ka na lang dito. Hindi ko na kaya. Di E raised to power of U na. Ito na po. Ewan ko, di ko alam. Integral of E raised to U du. Okay, gets ko na. Yun pala. Diretso. Integral of E is yung natitira like normal substitute. Okay, so gets ko na. Ano lang? Susunga-sunga ako dito. Ano ba yun? Hindi po ako nagsisirkit. Ang hirap ng fermentation, Ate Eme. Opo, ang hirap po. Normal use substitution lang talaga. Okay. Ano ba natin? Hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Makakalimutin na ako. Ano daw? Sandali lang. Teka. Hirap naman yung pinapagawa sa akin. Normal lang daw, normal. So, edi ano na, ang E natin, ano ba U natin? EF, EX. Plus C. Ito yung kaya ng sensor. Ito na po yun. Crank, ito na po yun. Tama ba? Sige, magsisi po tayo. Ay, wala akong sa... Tama. Ang galing! Sure po kayo I-scan natin kay DE, kay kay CC, or kaya kay chat TP. Bakit ba paano? For the first time lang ganun ako papahirapan. Okay. So, ginawa. Ewan ko, ayaw kasi magpa-up si F. Kaisen tsaka si Crank. At salamat po sa volunteer nyo kay F. Kaisen at kay Crank. Palapakan niyo mga engineering. Natawag na to, whatever na to. So, ito yung given is integral. So, ito yung given na nanggaling to kay Cranks. So, integral of E raised to the power of X plus E raised to the power of X. Ang ginawa lang daw, sabi ni Cranks, pinaghiwalay mo na. So, using the law of exponent. Kasi pag law of exponent, add exponent. So, tapos ang E, factor out lang naman, di ba? So, E raised to the power of X times E raised to the power of E. Kasi pag pinag-add mo siya, just copy yung E, then
x plus this. Parang, ang galing talaga ha. Sa pagkatapos na, let yun natin yung e raised to power of x. Ito, ginawa kasi, wala, nasundan ko lang kasi yun yung sinasabi nila, wala na akong magagawa. Let yun natin is e raised to power of x. Ang du natin, ganun pa rin kasi design lang naman kasi pag exponential of x, derivatives is ganun pa rin nakalabas. Kasi alas paras naman siya, basa lang po sa libro. Derivatives ng e raised to power of x, edi ganun pa rin. So, du is equal to e raised to power of x dx. Tapos, divide versus by e raised to power of x. Ito na ba yan? So, du is equal to e raised to power of x equal to dx. So, ibabalik natin yan is integral of e u du. Is equal to, ang e natin, copy, tapos ang u natin, is x plus 0. Ganun pala, ang galing! Maraming salamat po kayong dalawa. Dahil dyan, may pa-ice cream po kayo mamaya at pa-gigas de charis. Thank you ha. I-message mo na lang sa account nyo. Maraming salamat po. Wala kayo, hindi ko na mangangako dito. Once again, si Kran at si Kaisay, palapakan yung dalawa kasi napagaling. Sana makagraduate kayo in engineering. In the future, maging engineering kayo balang araw. Okay, panibagong sample tayo ha. Ito, tapos na tayo dito. So, another example muna tayo doon sa exponential. Hindi ko alam yan. Yan naman pala yun. Burahin ko muna to. So, ito na yung sagot for the logarithmic tsaka rational ha. Okay, burahin ko muna to. Yung pala yun. Plug in lang pala. Another example, what if kapag ganyan? Integral of x e raised to the power of 5 x, sobrang hirap dito so x squared plus 1 with respect to dx. Ito pinakamahirap dito in the case. Anong sagot guys? Ano alam nyo? Anong sagot? Integral of exponential function tayo guys ha. Maraming salamat sa pagsusubaybay ng live streaming ko at kahit na marami ko yung ginagawa. So 2.5k, thank you po, salamat. Let you daw sabi ng kay Kaisen, let you daw, sila let you. And let you natin ng ganito. So palatanda natin, let u is equal to 5x squared plus 1. Ano derivative ng 5x squared plus 1? du. So which is the, power po tayo sa 5 times 2 will be 10. Tapos, x raised to the power of 2 minus 1 will be the 10x na lang. Derivatives ng plus 1 will be 0, hindi na sinusulat. At pagkakalimutan ng dx. Divide po sa by 10. Cancel out, ang magiging du over 10 is equal to x dx. Diba? Then, integral of eu is du over 10. May labas natin yung 10 natin. Medyo malabo ni filter pen ko. May labas natin ang du natin. Teka, lapit sa camera, Marian. Resro niya hawak po. So, ito denominator natin, tapos invisible by 1 is nagawin na natin numerators. So, magiging 1 over 10 is integral of eu du. So, ano nga ba? So, 1 over 10 is, gawin na natin yung ano niya. So, we're using the antiderivative. So, quantity of eu plus c. Base lang po sa formula. Ito po yun. So, dito plug in. So, 1 over 10 e is, ano yung u natin? Ito, pabalik na natin yung u natin. So, which is the raised to the power of 5x squared plus 1. At huwag kang kalimutan ng plus c. Is it right?
So, ito na pa yung magiging final answer. Gano'n. Okay na ba? 13 viewers, manood po kayo. Isa pa guys. Hirap ah. Thank you po sa pagtatap ng Heart React, Kaisen. Ay, thank you po sa pag-send ng rose kay Kaise. Thank you po. Thank you po sa pagtulan ng mga problem na to. Hindi ko pa na kayang solve. So, another example muna tayo, guys. Okay, ulit. Another example. Hirap ng exponential, ah. Sa ilong. What if kapag integral, naka-square root na, integral of cube root of e raised to the power of 4x. This something of the with respect to dx. Hirap niyan. Nakapasa na sa differential ito na next. Nakapasa na sa differential ito na next. Yun lang po. Huwag kayong umiyak. Kaya mo yan. Sa lahat naman ng buhay, may pagsubok yan. Manood ka na lang. Bawi ka na next time. Sana makapasa ka. Nakapasa o pinasa or nakapasa. Iba naman yun. Ulapi o panlapi. Iba yung pasa. Pagpasa, napasok. May sugat ka. Pagpasa, ipasa mo ito pass. Tapos pumasa, ay pasada lang. Ang galing mo naman. Congratulations sa iyo, Letter J. You're the ma'am. Inuman na. Hindi, charis. Nakapasa ka na sa digi. Kaya niya, guys. Kaya mo yan. Ano, letter J. Kaya mo yan. Basta pasubog lang naman. Paano to na natin sasagutan to? Let you daw. Let you ulit. Pero bago ka na mag-let you, ka lang i-translate natin into fraction exponent. So, alam natin ang square root of a is the 1 tsaka 2. Hindi magiging a is raised to the power of 1/2. Pag translate nito, pag ginamit mo yung application nito, yung properties, i-translate natin into fraction exponent. So, we will the integral of e raised to the power of 4x over 3 with respect to dx. Ang magiging natin, ito magiging m natin. Ang magiging u natin, ito na po yun. So, u natin is equal to 4x over 3. Medyo challenging to, ah. What is derivative for the 4x over 3? du natin is equal to 4 over 3 dx. Yun lang. Kasi pag x natin, ganito yan. Di ba 4x, this is the numerical coefficient. Ibaba natin yung 1, so 4 over 3 times 1, tapos minus the exponent. So x raised to the power of 4 minus 1 will be 0, x raised to the power of 0 will be the 1, ay hindi na po sinusulat. So magtitira 4 over 3 na lang, tapos lalagay ng dx. Para makancel natin yung 4 over 3 will be the divide bosses by 4 over 3. Cancel. So will be the du over 4 over 3 is equal to dx. Ang problema to, pabaliktarin natin to. So, plug din dito. Di ba 4 over 3? Magiging ano na siya? Magiging dito ang 3 natin sa numerator. Tapos du over 4. Bakit? Explain. Ganito ang property siya. Kapag ang 1 all over 4 over 3, pag translate to sa multiplication kasi divide all the fraction, times yan, di ba 4 over 3 magiging 3 over 3. Pag reciprocal, magiging 3 over 4. Ito na po yun. Ito yung numerator, the denominator, di ba? Ito yan. So, ganito yan. So, 1 all over 4 over 3. Ito, 1 times yung 4 over 3. Kapag 4
over 3, reciprocal yan, so magiging 3 over 4 kasi binaliktad natin kapag division. Then, ang operation, multiplication. Kasi simple kayo, alam naman kapag ganyan, so 1 times 2 will be 3. Tapos, bring down over 4, di ba? Ginawa ko yung numerator which is 3, tapos ang denominator natin which is 4, at lalagay natin ang du natin sa numerator. At pagkakalimutan ng dx. Nagagamit pa rin po ba dyan yung mga rules katulad po ng powers to sum rules at etc.? Wait lang po, Jay. Mamaya na lang po. Sige lang. Tapusin ko muna to. Pag ganyan, medyo ang hirap. So, balik na natin. So, yung substitution tayo. So, integral of EU is integral of e raised to the power of u. So, will be the 3 d u over 4. May labas natin 4 kasi ilalabas natin. So, magiging ano na siya. So, magiging kaya lang, ito problema, lalabas din kasi numerical coefficient lang yan ha. Magiging 3 over 4 is the integral of EU tsaka du. Then, ito yung formula. Ganun lang, yung tsura ng formula. So, will be the 3 over 4 EU plus C. Bakit? Kasi nagtanggal tayo ng integral sign tsaka du kasi nag-anti-derivatives po tayo, guys, di ba? Anti-derivatives po tayo, di ba? So, ano yung u natin? So, which is the u natin is 4x over 3. So, 3 over 4 is e raised to the power of 3. Ay, raised to the power of 4x over 3. At magkakalimutan ng plus e. Ito na po yung final answer. Ganun lang. May nagtanong, ay, thank you po sa pag-send ng rose. Sorry. Magagamit pa rin po ba dyan yung mga rules katulad ng power rule, sum rule? Ito? Power rule? Parang hindi. Magkaiba kasi yung discussion. Kunwari, pag power rule pinag-uusapan, general power rule, pwede din magamit yung power rule. Sum rule, etc., hindi po yan. Iba naman kasi yung discussion ng exponential function. Walang magaganap ng power rule yan. Diba? Wala yan. Hindi yan ang magagamit yan. Iba kasi ang formula yan. Letter J. Pag power rule pinag-uusapan, general power rule, magagamit na ni power rule. Wala tayong sum rule, tsaka etc. Wala. Exponential po tayo, di ba? Iba ang formulas natin, di ba? Okay po. Letter price. Tignan natin yung oras. 48 minutes. Nako, mag-oras na. Wala na ba? Paano kapag ganito? Last na pula. Matatapos na ako. Last example mo na to. Huwag naman yung palaging last video. Makakatakot naman yun. Last na to kasi mag-oras na. O, tama po kayo. Kabaliktarin po kasi ang differential, ang integral. Tama po kayo. Malalaman natin sa trigo. Yung may mga formulas. Kasi sa ECP mo, parang kabaliktarin po letter J. Okay? Ito last na itong given na to. So, integral of dx over 5 raised to the power of 4x. Sagot. Last na to For subscribers, parang nanglam yan na. Kinakabahan na ako next year advanced learning na nga ako bago mag-second sem. Yun lang po, huwag kayong kabahan. Kasi yung una yung takot yun. So, pag hindi kayo, para matanggal yung kabahan niya, so, gawin niyo anong gusto niya, maggumala kayo doon sa Boracay. Boracay talaga. Wala pong naman, Dr. J. Sana makapagpasa ka doon sa sexa mo. Sana. Pag inuuna yung kabahan niyo, naku, wala na. Hindi mo alam gagawin kasi mapapatulala ka na lang. Isipin mo kung ano yung gusto mo mapapasaya sa'yo. Like example, mag-inom kayo.
magpa-shell kayo, mag-video games kayo, pag kaysa kinabahan kayo, mawawala talaga yung kabahan nyo. Nervous yan. Okay? Paano? Last na po to. So, i-express natin to kasi naka-fraction, naka-denominator yan para magiging si negative exponent. So, integrate of 5 rest of power of negative 4x with respect to dx. Kasi nga, itong ganito, katapat na po yan. Kasi binaliktad ko para maging negative exponent siya, di ba? Let A natin, yung A natin, which is the 5, at U natin, which is the negative 4x. Alam mo, derivative ng U natin, so which is D. Negative 4 na lang, tapos dx. Divide goes by negative 4. Then du du over negative 4 is dx. Then balik na naman sa integral of au du over negative 4. May labas natin yung negative 4 dito. Dito ka. So magiging negative. Bakit nagiging negative 1/4? Kasi invisible ng 1 is the numerator. Tapos may labas natin yung negative 4, gawin natin denominator. Okay? Then, integrate of a raised to power of u du. So, kung gagamitin natin yung formula natin, ito na po yun. Para magkaumukha tayo, di ba? So, negative 1/4. Negative 1/4. The bracket of ano A natin? Ang A natin is 5. Gagamitin natin yung formula natin, di ba? 5 raised to power. Ang U natin is which is a negative 4x. Tapos, all over ln of anong A natin which is 5. At close bracket, at pagkalimutan ng plus C. So, problema, multiply mo to. So, magiging negative 5 raised to power of negative 4x over 4 ln of 5. Pinagdikit lang kasi hindi may multiply kasi bawal yan kasi natural logarithm tayo. At syempre, huwag kakalimutan ng plus C. Kung ayaw pumayag ng professor nyo, guys, ay, gusto mo yung smugat mo, or yan. Kung ayaw mo ng ganyan, kung ayaw mo ng ganyan, pwede naman negative 1 over 4 quantity of 5. Problema, kung ayaw mo ng negative na exponent, may babalik mo sa baba. Ayaw mo ng negative exponent, gawin natin positive exponent, so magiging babalik na rin mo to, so magiging, di ba, ano na siya, numerator, babalik na rin siya into denominator. So, which is the quantity of 5 raised to power of 4x, close parenthesis, ln of 5. At wag kakalimutan ng plus C. Yun na yung final answer. Okay, natapos na natin yung math tutorial, live streaming tutorial dun sa about sa exponential functions. Sa next day na naman po yung mga trigo, mga basic lang. Pero habang maaga pa, magsaulado naman po kayo ng mga piatos or hexagon, magic hexagon. Mahalaga. Thank you po sa pag-send ng rose kay Jay. Ikaw na yata nanonood. Ayaw ko po ay magpapahinga kasi gabing-gabi na. So maraming salamat sa panonood at sa nagsasend ng batch po. At you, nag-join, maraming salamat po. So, ita-download ko po yung sa YouTube para panoorin yung mga replay na live streaming. Okay, I hope na magpapahinga muna ako. Sige, ingat po kayo at magandang gabi po sa inyo lahat. Good night po sa inyo. Hello. Next day na lang ulit for the trigo. Ingat po kayo Mag-aral mabuti Good night.